At gaya na sinabi ko kanina, ay babanggitin ko kung magkano ang ganitong sasakyan. Ito na po. Ang presyo ng ganitong sasakyan, o at least ang pagkakakuha namin dito ay at matapos ang inyong napakatagal na paghihintay. Well, hindi ko alam kung matagal nga kayo naghintay, no? Kasi medyo regular uploads na tayo ngayon. Pero matapos ang inyong paghihintay, narito na, maipapakilala ko na sa inyo ang aming bagong-bagong DA64V na minivan. At syempre, para matapos na rin ang inyong mga haka-haka, kuro-kuro at mga opinyon, dito rin sa video na to ay i-reveal ko na kung ano nga ba ang pangalan ng sasakyan na to. Okay? So, abangan nyo kung kailan ko babanggitin ang magiging pangalan ng sasakyan na to. Kita nyo naman, napakaganda, very simple ang kanyang itsura. Dumiretso na tayo kaagad sa kanyang kulay. Okay? So, originally, itong van na to ay kulay puti. Okay? So, white lang siya totally. Gaya ng nakita nyo doon sa vlog sa Davao, kulay puti lang talaga siya. Pero napag-usapan namin ni Mayora na parang masarap siyang lagyan ng iba pang kulay. At eto nga, hindi ko alam kung tama yung kulay na nakikita ninyo. Basta iba yung kulay niya palagi sa picture, sa video, kesa sa totoong kulay niya sa personal. Ang tawag po sa kulay nito ay turquoise. Ayan, tawagin nyo na rin na turquoise, itong kulay na to, para may upgrade tayo, di ba? Tapos nagmukha siyang two-tone dahil white and turquoise nga yung kulay niya. At dito naman sa harap, kitang-kita natin na meron siyang Suzuki emblem dito sa harap. Si Bukbok kasi walang ganyan, pinatanggal ko. Pero ito, pinalagay ko yung Suzuki emblem. Tapos, hindi siya masyadong tinted. Saktong tint lang, saktong wag lang pumasok yung init sa labas. Init ng araw. Kita nyo naman, naka-bumper to. Meron tong bumper. Hindi ko alam kung tawag nila rito, bumper. Bumper ba tawag dito? Bumper? Ayan, naka-bumper siya. Okay? Sabi nung videographer na sikat na ayaw magpakilala. Yung ilaw ay, alam ko, stock lang yung ilaw na to. Parang naka-bumbilya pa siya. So, ayan, may wiper dito. Ayan, may wiper. Tapos ito, meron pambuga ng wiper, yung sprinklers. Ayan, basta yan, yung para may tubig. O, dito naman tayo, makikita natin dito yung sticker ni Dodong Laagan kasi siya ang gumawa dito sa sasakyan na to. Okay, tapos dito naman makikita natin yung side mirror niya ay pangkaraniwang side mirror lang, hindi siya automatic na bubuka, sumasara. So, ayan, gagalaw-galawin mo yan para hanapin mo yung angulo na gusto mo makita. May pagkakawangis yung pinaka-handle. Dati doorknob tawag ko rito, pero ang handle pala tawag dito, handle. Okay, may pagkakawangis yung handle niya kay Bukbok. Tapos itong pinto na to ay hindi siya automatic. Okay, so talagang hilahin mo siya. Ayan, pag isasara mo to, medyo persado ng konti. Kasi may-ari naman ako eh. Ganon. At ito palang gulong, no? Meron palang gulong to. Baka mamaya hindi nyo napapansin. Meron siyang gulong. Pero super stock na gulong lang. Okay, yung pinakasimpleng gulong lang na available. Actually, medyo manipis siya, medyo makitid siya kumpara dun sa gulong na nakakabit kay Bukbok. So, ito, super basic lang. Pero, syempre, i-upgrade din natin yan. Okay, dito naman tayo gawin sa likod. Kita nyo naman kung gaano kaganda ang itsura ng likod ng sasakyan na to. Sobrang classic niya. Sobrang simple lang, pero ang lakas ng dating. Basta parang ang ganda. Diba? Parang pag titignan mo, wow, ang ganda. Okay, so simple-simple lang siya, puti, tapos yung turquoise, tapos puti. Tapos ito nga, merong bumper. Okay, may bumper sa likod. Tapos merong Suzuki emblem. Okay, so ang ganda. Simpleng-simple lang. Pero ma-appreciate mo talaga. Sa murang halaga lang, meron ka ng ganito. Tapos dito rin, meron din siyang reverse camera. Tsaka yung para dun sa dashcam. Magkaiwalay sila, merong isang reverse cam. Tapos yung isa ay para naman sa dashcam. Okay, kaya dalawa yan. Okay? Tapos, buksan natin dito. Tingnan natin yung likod. Ayan, sobrang luwag. Sobrang luwag nitong likod, nitong DA64V. Well, actually, pati naman yung DA64W, maluwag yung likod. Ginawa ko siyang ganito lang kasimple. Wala masyadong detalye at burloloy, no? Kasi, kinuha namin talaga itong sasakyan na to para sa mga deliver namin, sa mga drop-off,
Ayan. Pero syempre, dahil multipurpose nga itong vehicle na to, magagamit pa rin siya sa mga pasyal-pasyal, di ba? Pero ang main purpose talaga niya, para sa negosyo, para sa mga buwat-buwat. Ayan, tantarin nyo kami ng order, ha? Ng Nampric, ng SPS Valenzuela, ng Aprobado. Lahat ng produkto namin, orderin nyo. Kompleto naman yan sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok Shop. Andyan lahat yan. Para laging puno to. Okay? Para ma-maximize namin yung sasakyan. Ha? Kasi nakukuntihan pa ako sa order ninyo eh. Parang nahihinaan pa ako sa inyo eh. Ha? Orderan nyo na kami ng marami. Pag kinakailangan, dagdagan pa natin ng isa pang van yan. So kagaya nga na sinabi ko, ay umorder na kayo ng umorder ng marami. Kasi kaya nitong maging kasing luwag na parang ganito. So ganito siya kaluwag. Ha? Hindi ko pa nakikita na punong-puno ng mga pang drop off at pang deliver itong buong sasakyan na to. Hinahamon ko kayo. Umorder na kayo ng marami. Ha? Gusto kong makita na punong-puno ng mga pang drop off at pang deliver itong sasakyan na to. Okay? So, ayan. Ganito nga siya kaluwag. Kaya nga yung iba, ay ginagawa na to na camper van. Yung iba, sa minivan na tumitira. Kasi ganito siya kaluwag. Magkano lang ganitong sasakyan? Mamaya, ibubulong ko sa inyo. Sana marinig nyo. Maglipat ka ng bahay. Kumbaga, parang ganun eh. Diba? Sa sobrang luwag ng sasakyan mo, kahit hindi mo kailangan maglipat ng bahay, maglilipat ka ng bahay. Magamit mo lang. Ma-maximize mo lang yung sasakyan mo na sobrang luwag. Ganun siya kaluwag. Wang Lu! Okay, napakita ko sa inyo yung luwag nung sasakyan. Ngayon naman ay tignan natin kung kumusta ba pag umupo ka. So ganito siya. Ganito ang pakiramdam pag nakaupo ka rito. Ayan, ang height ko mga 5'8", 5'7". Di ko alam kung ano height ko. Pero ayan yung legroom niya. Ito yung tuhod ko. Malayo pa siya. Hindi pa sit properly yun. Pag sit properly ka, ayan ang layo talaga. Sandangkal. Tapos dito naman sa headroom, lagpas isang dangkal. So ito, papakita ko sa inyo. Oh, ganyan kalaki yung headroom. Tapos, ang kasya rito, ang komportable siguro mga 2 tao. Pero hanggang 3 tao na kasing laki ko, okay pa rito. Kung payat, kahit mga 4. Kung sobrang payat, mga 15. Ganun karami. Tapos, ito pala, dahil nga hindi siya automatic, no? Pati yung bintana niya, hindi automatic, iniikot. Pero hanggang dito lang talaga, yung bukas ng bintana niya. For safety reasons yun. Okay? So, may sakay kayong mga aso, may sakay kayong pusa, o mga anak ninyo. Hanggang ganito lang. Hindi sila basta-basta makakatalon. Okay, ngayon naman, ay dito tayo sa harap. Okay? Sa may driver's seat. Okay? Sobrang luwag nito. Hindi tumatama. Pero ito yung pinakasagad niya. At nakakaupo ako ng maayos. Okay naman siya. Yung look natin dito ay yung classic, basic, at original na setup ng mga minivan, no? Ang alam ko, ganito talaga yung itsura nun. Although, syempre, yung original, nasa kanan yung manibela. Kasi right-hand drive talaga sila sa Japan. Ngayon, dahil nasa Pilipinas tayo, kinonvert yan, ginawang left hand. Ayan, basic na manibela. Masarap sa kamay, komportable. Kumbaga, ay nilikha yung ganitong texture para sa kamay talaga. Okay? So, ayan, masarap sa kamay yan. Tapos, syempre, dahil converted to, yung signal light natin, commonly, nasa kaliwang palabitan yan. Dito, nasa kanan. Yung nasa kaliwa, yun yung wiper, yung sprinklers. Ito, basic na aircon. Aircon switch natin, andyan. Tapos, ayan, meron ditong Android na screen para sa kung gusto mong manood o mag-sounds, yan, pwede mong gawin dyan. Kahit anong gusto mong panoorin, pwede dyan. Manood ka sa kung anong website. Pwede ka manood sa YouTube, mga iba pang website na gusto nyo pinupuntahan. Pwede kayo manood dito. Basta huwag kayo madi-distract. Kasi nagda-drive kayo eh. Baka mamaya kung ano-ano yung pinapanood nyo sa, sa monitor ninyo, baka ma-distract kayo sa pagmamaneho, baka manigas yung hita nyo, hindi kayo makapreno. So, kailangan, maging matalino rin sa pagpili ng mga ipi-play na video. Okay? Tapos, ito, meron ditong visor. Ayan, so basic lang. Dito ay, ayan, may nilagay rito na, yun nga, yung reverse cam na pagka naka-reverse ka, ay ipoproject dito yung likod mo. Makikita mo rito. So, ayan, may ilaw, basic na ilaw. Tapos dito, meron dito yung shift lever natin para yung pagpapalipat-lipat ka sa drive, sa reverse, neutral. Tapos dito may mga lalagyan. Ito, pwede mong lalagyan ng tubig o ng vape o ng kahit anong gusto mo ilagay dyan.
di ba? Sa iyo yan eh, di ba? Tapos, itong glove compartment, tapos may lalagyanan pa rito. So, basic lang. Ayun, yun lang na may makikita natin dito sa harap. Bukod sa, ayan, may mga dumi-dumi. Normal naman yan kasi ginagamit yung sasakyan. Okay, so dito naman, yung mga tapakan, di ba? Yung mga, lagi tayo may mga tapakan sa sasakyan. Dito, meron ding tatlo. Okay, kahit na ito po ay automatic. So, dito, meron tayong silinyador. Yan yung tatapakan mo pagka gusto mong umandar. Pagka gusto mo naman pumreno, meron tayong preno na nasa gitna. So, yun yung tatapakan mo, gusto mong pumreno. Ngayon, itong pangatlo, yan po yung tinatawag na foot brake. Imbis na handbrake, di ba merong handbrake common, yung pagpreno nyo, yung gumaganon. So, ito, foot brake naman siya. Tatapakan mo naman siya. Parang ganun din yung ano niya, yung purpose niya. So, ngayon ay nakita ninyo ang ilan sa mga katangian ng ganitong sasakyan, DA64V. Okay? So, kung gusto nyo ng mga technicalities, mga in-depth review o yung specs mismo ng mga ganitong sasakyan, manood na lang po kayo sa ibang channel gaya nila Dodong Laagan. Okay? Sinasabi nila doon lahat ng technicalities at specifications ng mga ganitong sasakyan. Pero ako po, yun lang, basic lang. Kung ano lang yung pagkakaalam ko, yun lang i-share ko sa inyo. Okay? So far, so good. Well, marami pa kaming ipapagawa rito. Marami pa kaming ipapaayos. Marami pa kaming ipapabago sa ganitong sasakyan. Pero so far, so good. Nagagawa niya yung mga dapat niyang gawin. Yung mga purpose niya in life. Nagagamit siya sa deliver, sa drop-off, pabuhat-buhat, di ba? Sa pamamasyal. Doon pa lang, panalo ka na kagad. At gaya na sinabi ko kanina, ay babanggitin ko kung magkano ang ganitong sasakyan. Eto na po. Ang presyo ng ganitong sasakyan, o at least ang pagkakakuha namin dito ay more or less 200,000 pesos. Okay? So sa halagang 200,000 pesos ay meron ka ng ganito. Wala ka nang hulugan buwan-buwan, wala ka nang iintindihin. Sa'yo pa nakapangalan yung ganitong sasakyan. Pampamilya, pang negosyo, pampasyal, pamorma, lahat ng aspeto ng buhay natin ay pwede natin magamit yung ganitong kamurang sasakyan. At para naman sa mga nag-aabang kung ano nga ba ang pangalan nitong sasakyan na to, ang pangalan po niya ay YT. YT, dahil dati siyang kulay puti. So, ang common, di ba? YT, ang pangalan niya. Tapos ay yung pinambili naman namin dito ay galing sa YT, which is YouTube. At ngayon, na nagbago na ang kanyang kulay, white and turquoise, YT. Ang dami niyang ibig sabihin, pero ang spelling po ng YT nito ay WHYT. Okay, so YT. Bakit T? Di ba? Parang pag nilabit ka, bakit T? Ganun, usong ngayon yun eh, mga gano'n. Bakit T? Oh, YT. Ayan, parang ganyan. So ito po si YT. Bahala na kayo kung anong spelling gusto yung gamitin. Basta para sa amin, ang spelling niya ay WHYT. Kung may katanungan kayo, mga basic na tanong, ay pwede kayong mag-comment dyan. Ngayon, kung meron kayong technical na tanong, ay i-comment nyo na rin dyan. Pwede rin naman yan. Kung meron kayong mga bash, ay pwede rin i-comment nyo dyan. Walang problema sa akin yan. Hanggat kaya nyo mang-bash lang kayo dyan. Tapos, ay kung gusto nyo ng mga kasagutan, abangan natin. Baka yung mga technical nyo tanong ay masagot din ng ilan sa mga viewers dito na nakakaalam ng mga specifications ng mga ganitong sasakyan. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Kayo, pag-isipan ninyo. Sobrang mura, sobrang forma, pero sobrang functional. Suzuki DA64V, get ka na ng iyo. Pogi, di ba?